Sinabi ng system na si Moss daw ay isang baliw na siyentipiko mula sa ibang mundo, at dahil sa kanyang talino at mga imbensyon ay siya mismo ang nagdulot ng pagkawasak ng sarili niyang mundo, kung saan nakatago ang lahat ng hiwaga ng daigdig. Nang marinig ito ay napakamot si Yewo at napatanong sa sarili kung maswerte ba siya o malas dahil ang account na napunta sa kanya ay hindi naman pala combat type. Gayunpaman, tiningnan pa rin niya ang system at doon nalaman niya na bagamat baliw na siyentipiko si Moss, isa pala itong kilalang tao sa mundong pinagmulan niya. Pinagmasdan din niya ang mga titles na nakalista sa system at natuklasan niyang iisa pa lamang ang naka-unlock, at ito ay ang Master of Engineering. Ipinaliwanag ng system na ang pangunahing account na ginagamit ay ang kay Crazy Moss, at ang kasalukuyang titulo nito ay Engineering Master na may kaakibat na natatanging kakayahan. Natuwa si Yewo sa narinig at nasabi niya sa sarili na batay sa mga titulong yon, malinaw na nakatuon ang account na ito sa mga sumusuportang tungkulin, malawak ang saklaw, at mataas ang antas ng pagiging kapaki-pakinabang sa laro. Maya-maya ay nagsimulang balutin ng kakaibang enerhiya ang buong katawan ni Yewo habang muling ipinaalala ng system na ang pangunahing account na ginagamit ay si Crazy Moss, at ang kasalukuyang titulo ay Engineering Master. Biglang lumabas ang isang robot at nagsabi ito na siya ang magpapaliwanag ng iba pang kakayahan ng account na yon, at idinagdag pa niya na matagal-tagal na rin mula nang huli siyang nagising. Napatanong si Yewo kung sino raw ba ang robot, at ipinaliwanag nito na isa raw siyang artificial intelligence na nilikha mismo ni Moss, at maaari raw siyang tawagin ni Yewo sa pangalang Wise, at kaya rin daw niyang tulungan si Yewo sa pagsakop sa mundong ito. Napailing si Yewo nang marinig ang sinabi ng robot dahil iginiit daw niya na wala siyang balak sakupin ang mundong ito. Subalit mariin pa ring ipinagdidiinan ng robot na gawin niya iyon at binanggit nito na ang sekreto raw ng account ay nakatali sa pagiging baliw, at habang mas baliw ang kilos o imahinasyon ng gumagamit ay lalo raw itong lumalakas. Nang marinig ito ay nagalit si Yewo dahil parang sinusubukan daw siyang utusan ng robot kaya naman sa huli ay wala nang iba pang nagawa ang robot kundi tumahimik na lamang. Kasunod nito ay inutusan ni Yewo ang robot na ipaliwanag ng malinaw ang operating mechanism at kakayahan ng account sa loob lamang ng 70 salita. Mabilis naman itong sinunod ng robot at nagpaliwanag ito na ang pangunahing mekanismo ng account ay decomposition at fusion na nagbubunga ng creation. Dagdag pa ng robot na ang kasalukuyang titulo raw ay Engineering Master, at dahil dito ay may kakayahan itong mag-decompose at mag-fuse ng mga bagay na may kinalaman sa engineering upang makalikha ng bago at mas makapangyarihang kagamitan. Nang marinig ito ay napabulong si Yewo sa kanyang sarili na nakakaaliw daw ang account na yun at higit na kawili-wili kaysa inaasahan niya, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit mas nagiging malakas ito habang mas nagiging baliw ang paggamit. Idinagdag pa niya na ang abilidad na ito ay hindi lamang bagay sa mga baliw na ideya kundi tila imposible pang malero sa sobrang lawak ng posibilidad. Subalit mariing ipinaalala ng robot na may mga limitasyon pa raw sa mga bagay na maaaring i-decompose at i-fuse. Sinabi rin ito na sa kasalukuyang link level ni Yewo ay hindi pa niya kayang i-decompose ang mga bagay na higit pa sa 2 antas kumpara sa kanya. Dagdag pa nito na mas mabuting mangolekta sila ng mas maraming engineering drawings upang mabilis at tumpak na makalikha ng mga kinakailangang kagamitan at armas. Agad naman itong naunawaan ni Yewo at tinanong rin niya ang robot kung paano siya makakapagpalit sa iba't ibang uri ng account subalit wala nang naging sagot ang robot dahil hindi na yun saklaw ng kanyang kaalaman. Dahil dito ay sumabat na ang system at ipinaliwanag nito na maaaring magpalit ng account sa loob ng system nang walang sagabal, kahit nasa combat o non-combat state. Gayunman, ipinaalala nitong mas mainam na piliin ng host ang tamang oras ng pagpapalit upang maiwasan ang hindi na mababalik na panganib. Agad naman itong naunawaan ni Yewo kaya naman nakapagdesisyon siya na pumunta na sa kinaroroonan ni Miss Mo upang iligtas ito. Sa isang silid kung saan makikita si Miss Mo at ang isang nilalang sa harap na pinuno ng mercenary group na dumukot sa kanya ay mariin niyang sinabi na hindi raw matapang ang kausap dahil naglakas loob itong sumugod sa safe zone at umatake. Idinagdag pa niyang alam ba raw nito kung ano ang nangyari sa huling taong nagtangkang pasukin ang kanyang isipan. Sumagot naman ang nilalang na may pangalang Black Tiger at sinabi nito na dapat daw ay alam ni Miss Mo na ang Black Tiger Group ay hindi karaniwang sumusugod laban sa kanya, maliban na lang kung may sumusuporta raw sa kanila. Nang marinig ito ay agad na nagtanong si Miss Mo kung ang Huangzheng Group ba ang nasa likod ng lahat ng ito.
Agad naman itong kinumpirma ni Black Tiger at sinabi niyang tama raw, at ang Huangzheng Group ang nagbigay sa kanila ng epic prop na Eye of Medusa kaya nila nakayang kalabanin ang dalawang master sa ilalim ni Miss Mo na may level 60 na lakas. Nang marinig ito ay napailing si Miss Mo at sinabi niyang tila wala ng pag-asa ang Huangzheng Group. Idinagdag pa niya na upang maaga ang pagmamay-ari ng C23 Regional Copy mula sa Hanmo Group, nakaisip pa raw sila ng ganitong kaangal na paraan. Dagdag pa niya na kung iniisip daw ng kalaban na ang pagpatay sa kanya ay makakasira sa Hanmo Group, masyado silang inosente. Umupo si Black Tiger sa kanyang tabi at naglahad na hindi raw niya kontrolado ang mga alitan ng malalaking grupo dahil para sa isang mercenary, pera lamang ang tanging layunin nila. Dagdag pa niya na binayaran daw siya ng Huangzheng Group ng 50 milyon upang patayin si Miss Mo. Ngunit kung kaya raw nitong magbigay ng 100 milyon ay maaari pa niyang pag-isipang palayain siya. Ngunit bahagya lamang nang umiti si Miss Mo at tinanong niya si Black Tiger kung ganoon na lamang ba kaliit ang halaga ng kanyang ulo. Sagot naman ni Black Tiger na wala raw problema kung nais dagdagan pa ni Miss Mo ang pera dahil malugod pa rin nilang tatanggapin yon. Subalit sinagot lamang siya ni Miss Mo na para sa mga taong katulad nila na gumagawa ng negosyo ng walang integridad, ni isang sentimo ay hindi siya magbabayad. Nang marinig ito ay nagalit ang Black Tiger at binigyan pa niya ng isa pang pagkakataon si Miss Mo na pag-isipan ng mabuti ang kanyang naging alok subalit pareho pa rin ang sagot ni Miss Mo. Sinabi pa ni Miss Mo na hindi raw kailanman magpapadala sa ilong ang Hanmo Group at lalo na raw ay hindi nito hahayaang masira ang kanyang dangal. Idinagdag pa niyang kahit ang sariling buhay niya ay hindi raw mahalaga kumpara rito. Aaminin daw niyang naging pagkakamali ang mapasok sa bitag nila ngayong araw, kaya kung nais daw siyang patayin ay gawin na nila, ngunit kung iniisip nilang sa pagpatay sa kanya ay masisira ang Hanmo Group, isa raw itong malaking biro. Dahil dito ay hinawakan ng Black Tiger ang kanyang espada dahil mukhang hindi raw talaga gusto ni Miss Mo ang mabuhay. Kasunod nito ay hinawi na niya ang kanyang espada upang tapusin na ang buhay ni Miss Mo at makuha na rin niya ang bayad ng Huangzheng Group kapalit ng ulo ni Miss Mo. Subalit sa hindi inaasahan ay mayroong isang energy shield ang bigla na lamang lumitaw dahilan upang magulat ang Black Tiger. Kasunod nito ay isang tinig ang nagsaad na ang energy shield daw na yun ay tulad lamang ng pagbabalik ng pabor, dahil nung huli raw ay nagkatagpo sila sa black market. Ang dumating ay si Ye Wo at idinagdag pa niya na ang pagkakataong yun ay hiwalay na sisingilin, at kung maliligtas daw niya ang buhay ni Miss Mo ay sapat na ang 10 milyon bilang kabayaran. Nang makita si Ye Wo ay nagtaka si Miss Mo kung ano ang ginagawa nito roon subalit hindi pa man siya nakakasagot ay agad na umatake ang Black Tiger. Habang itinataas ng Black Tiger ang kanyang espada ay sinabi nitong isa lamang daw na bata sa ika-4 na antas si Ye Wo. Kaya't naglakas loob pa itong guluhin ang magandang plano niya. Idinagdag pa niyang oras na raw para mapunta ito sa impyerno. Nagawa naman itong masangga ni Ye Wo subalit nabawasan pa rin siya ng 20% ng kanyang HP dahilan upang magulat ang Black Tiger sa taas ng depensa ni Ye Wo. Halos buong lakas na raw kasi ang ginamit niya roon subalit maliit lamang ang naging bawas sa HP nito. Subalit sa isip naman ni Ye Wo ay sinabi niyang dapat daw siyang magulat dahil matagal na siyang nakikipaglaban sa mas mataas na antas, at ngayon ay parang mura lamang ang halaga ng kanyang buhay. Dagdag pa niya na sobrang baba ng fault tolerance rate at kahit sinong hindi mag-ingat ay siguradong mamamatay. Agad naman na sumigaw si Miss Mo upang paalisin si Ye Wo dahil wala naman daw itong kinalaman sa bagay na ito. Sa parehong oras ay tinadtad ng baril ng mga tauhan ng Black Tiger si Miss Mo kaya naman unti-unti na ring nasisira ang energy shield na nagpoprotekta sa kanya. Ngumiti si Ye Wo at sinabi niya kay Miss Mo na kung mamamatay daw ito, kanino pa raw siya hihingi ng puntos at gantimpala na pinaghirapan niyang makuha mula sa dungeon. Kaya't huwag daw itong mag-alala, hindi niya hahayaang mamatay si Miss Mo. Nang marinig ito ay napasabi na lamang si Miss Mo sa kanyang isip na sobra raw ang pagkahilig ni Ye Wo sa pera ngunit hindi naman ito nakamamatay. Tama raw, dahil kung hindi, bakit pa ito maglalakas loob na pumasok mag-isa sa black market? Sa parehong oras ay halos masira na rin ang energy shield na proteksyon ni Miss Mo. Gayunpaman ay bigla na lamang itong bumalik sa 100% na siya namang labis na ikinagulat ng lahat. Sa mga sandaling ito ay napagtanto ng Black Tiger na si Ye Wo ang may kagagawa nito kaya naman napansin niyang hindi rin pala basta-basta ang batang kaharap niya. Sinabi rin niya na mukhang hindi lang pala talagang level 4 si Ye Wo,
at nagtanong kung saan ba talaga ito nanggaling at bakit nito itinatago ang lakas. Gayunpaman ay umatake na rin si Ye Wu habang sinasabihan niya ang Black Tiger na bagamat mataas ang antas nito ay masyado rin itong maingat, kaya't hindi nakapagtatakang siya ang naging pinuno. Idinagdag pa niya na kumpara sa iba pang mga tauhan nito na puro lakas lang, malinaw na mas matalas ang isipan ng Black Tiger. Samantalang sa isip-isip naman ni Ye Wu ay sinabi niyang ginamit niya ang Master of Engineering skill upang pagsamahin ang tatlong energy shields at makuha ang 3 beses na armor value, at nakakatawa raw ang naging epekto nito. Nang marinig ang sinabi ni Ye Wu ay napatanong ang Black Tiger kung siya ba ang may kagagawa ng pagsabog sa labas kanina, at anong ginawa nito. Subalit bago pa man siya makarinig ng sagot mula kay Ye Wu ay bigla na lamang sumulpot ang mga high-explosive grenade sa kanilang itaas. Gayunpaman ay hindi naman nabahala ang Black Tiger at agad pang gumawa ng shield habang sinasabi nitong kanina ay nag-aalala pa siya na baka magdulot ng problema si Ye Wu. Ngunit ngayon ay tila wala na siyang dapat ay pangamba. Kung sa mga high-explosive grenade lamang daw ito umaasa, mas mabuting humiga na lang ito sa lupa at hintayin ang kamatayan. Kasunod nito ay makikita na lamang ang isang malakas na pagsabog ang nabuo subalit sa halip na mawasak ang kanilang mga katawan ay biglang nagsilitawan ang mga spider silk na pumipigil sa kanilang makagalaw habang unti-unting nababawasan ang kani-kanilang HP. Sinabi ni Ye Wu na ang mga yon ay hindi ordinaryong high-explosive grenade kundi isang bagong imbensyon na tinawag niyang sticky bondage, at pabiro pa niyang tinanong kung masyado ba itong malagkit at masikip. Ipinaalam din na sa paggamit ng Ghost Eyes at Demon Spider Silk na pinagsama sa high-explosive grenade ay nabuo ang sticky guide na may kakayahang kontrolin ang galaw ng target sa loob ng 10 minuto at magdulot ng tuloy-tuloy na pinsala. Gayunpaman ay walang kahirap-hirap itong winasak ng Black Tiger habang sinasabi nitong huwag daw isipin ni Ye Wu na kaya niya itong talunin gamit lamang ang mga laruan ng bata. Lumabas rin ang enerhiyang kidlat sa kanyang katawan at idinagdag pa niya na ang totoong labanan ay hindi larong pambata, at siya mismo bilang isang bihasang mandirigma ang magtuturo kay Ye Wu kung ano ang tunay na labanan. Sa isip naman ni Ye Wu ay napatanong siya kung totoo nga bang ang mga props na gawa sa mababang antas na materyales ay hindi kayang makipagsabayan sa mga mandirigmang mataas ang antas. Kasunod nito ay makikita ang malakas na pag-atake ng Black Tiger kay Ye Wu na nagdulot upang mabawasan ang ating bida ng karagdagang 30% ng kanyang HP kaya sa ngayon ay kasalukuyang nasa 50% na lamang ang natitira sa kanya. Sa isip-isip ni Ye Wu ng mga sandaling ito ay sinabi niyang lubos ng gumanda ang bilis at lakas ng kalaban, at kung magpapatuloy iyon ay siguradong malulupig siya. Kung masusugatan pa siya ng 2 beses sa malapitan, tiyak na mamamatay siya. Hindi man lang daw siya magkakaroon ng pagkakataong makainom ng restorative upang manumbalik ang kanyang HP. Gayunpaman ay pilit pa rin niyang pinapakalma ang kanyang sarili dahil hindi dapat siya magpanik upang hindi niya makalimutan ang ginawa niyang plano upang talunin ang kalaban. Muling umatake ang Black Tiger gamit ang kanyang kakayahang tinatawag niyang Thunderstorm Electric Armor dahilan upang tuluyan ng mawasak ang armor ni Ye Wu at nabawasan ng 40% ang kanyang HP kaya sa ngayon ay nasa 10% na lamang ang natitira sa kanya. Pagkababa ng kanyang HP sa 10%, agad ipinaalam ng system kay Ye Wu na kusang nag-activate ang kanyang passive na Bloodlock na pumipigil sa HP na bumaba pa kaya bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Mabilis niyang ginamit ang mga fireball upang umatake sa Black Tiger subalit walang kahirap-hirap lamang itong winasak ng Black Tiger, dahilan upang mas lumala ang kanilang sitwasyon. Nang masaksihan ni Miss Mo ang pangyayari, lalo siyang nabahala dahil batid niyang magiging dehado si Ye Wu sa mas mahabang labanan kaya pinayuhan niyang tumakas na lamang ito. Gayunpaman ay hindi tumakas si Ye Wu. Bagkus ay inilabas pa niya ang kanyang flaming sword at nakangiti pang nagsabi na hindi pa raw niya nagagamit ang kanyang mga alas. Sumunod dito ay lumabas ang apoy na bamalat sa katawan ng Black Tiger mula sa pag-atake ni Ye Wu, dahilan upang mabawasan ng 10% ang HP ng kalaban. Ngunit kagaya ng dati, madali ring winasak ng Black Tiger ang apoy at agad na umatake subalit hindi inaasahan ang biglaang paglitaw ng isang kakaibang bagay sa kanyang harapan. Nakita ng Black Tiger ang Big Gun Shell Screamer at ikinagulat niyang tila binago ito ni Ye Wu kaya mabilis siyang gumamit ng panangga upang iligtas ang sarili. Napagtanto niya na natalo ni Ye Wu ang kanyang deputy commander at hawak pa nito ngayon ang sandata ng nasabing opisyal,
dahilan upang mas lalong mamaatla ang kanyang mukha. Hindi tumagal ng ilang segundo ang kanyang energy shield sapagkat agad din itong nawasak matapos polanan ng mga bala mula sa armas ni Ye Wu, na siyang labis niyang ikinagulat. Habang patuloy siyang umiiwas sa mga bala, sinabi ng Black Tiger sa kanyang isip na mabilis at malakas ang kapangyarihan ng sandatang iyon at nakakatakot ang walang katapusang bala. Idinagdag pa niya sa sarili na kahit subukan niyang umiwas ay mauubos pa rin ang kanyang HP, kaya kinailangan niyang lutasin agad ang suliranin bago pa lumala. Kasunod nito ay umatake siya patungo sa turret ni Ye Wu at nag-isip na mali ang ginawa nitong gawing nakapirmi ang isang makapangyarihang sandata na dapat sana'y ginagamit sa malayang laban. Pagkalapit ay iwinasiwas niya ang kanyang espada at nagbanta na mapapasaka niya raw ang turret matapos niyang mapatay si Ye Wu. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, bahagi lamang yun ng plano ni Ye Wu kaya bigla itong lumitaw sa kanyang likuran na may hawak na dagger at nakahandang sumaksak. Dahil dito ay pinagpawisan ng Black Tiger at bago pa siya makagalaw ay bigla na lamang damyugo ang kanyang katawan matapos siyang masaksak ng lasong punyal. Ang dagger ni Ye Wu ay isang improved poison dagger na may kakayahang magdulot ng one-hit special effect kapag mababa ang HP ng kalaban. Pagkaraan ng saksak ay napaluhod ang Black Tiger habang walang tigil sa pagsusuka ng dugo at 5% na lamang ang natitirang HP nito, dahilan upang siya ay mapamura. Nagulat naman si Miss Mo sa nangyari at inisip niyang hindi basta backstab ang nagdulot ng ganoong pinsala kundi tiyak na espesyal ang hawak na sandata ni Ye Wu. Ngunit biglang nag-activate ang Guardian Seal ng Black Tiger at binalot ng kidlat ang kanyang katawan, dahilan upang bumalik ang 30% ng kanyang dugo. Galit na galit siya sapagkat sobrang mahal ng nabili niyang Guardian Seal subalit nagamit lamang ito laban sa batang gaya ni Ye Wu. Hindi nag-aksaya ng oras si Ye Wu at muling umatake, sinasabi niyang patas na silang dalawa kaya nararapat lamang na ipagpatuloy nila ang laban. Sumigaw ang Black Tiger at inamin na hindi niya inaasahan ang paglitaw ng isang kagaya ni Ye Wu na sumire sa kanyang plano, kaya't lalo siyang nagngit-ngit. Isang malakas na pagwasiwas ng espada ang ginawa ng Black Tiger dahilan upang tumilapon si Ye Wu sa pader habang ipinaalala ng system na tapos na ang kanyang bloodlock. Kasunod nito ay naglabas ng injection ng Black Tiger at itinurok sa kanyang leeg habang sinasabi niyang hindi na siya magpipigil pa at gagamitin ang kanyang lihim na teknik. Agad binalot ng asul na enerhiya ang kanyang katawan sapagkat ginamit niya ang Blood of Thunder Beast, isang epic item na nagpapalakas ng kakayahan sa loob ng 5 minuto. Nang makita yon, nag-alala si Ye Wu at inisip niyang napakahirap kalabanin ng mga mandirigmang mataas ang antas dahil hindi mahuhulaan ang kanilang mga taktika at kagamitan. Maging si Miss Mo ay nagulat at napaisip kung paanong nakakuha ng napakaraming bihirang gamit ang Black Tiger na tila ba galing sa matagal na paglalakbay sa mga dungeon. Di nagtagal ay nagpakita ng bagong anyo ang Black Tiger at sinabing nakuha niya ang makapangyarihang item matapos talunin ang 56 na dungeon sa Thunder Mountain Canyon. Ngayon ay tuluyan na siyang naging halimaw at nagbanta kay Ye Wu na gamitin na nito ang lahat ng kanyang alas upang magwakas ang kanilang labanan. Napakunot ng noo si Ye Wu at sinabi niyang nagamit na niya ang kanyang huling alas at wala nang natitira pang espesyal na teknik laban kay Black Tiger. Agad namang umatake si Black Tiger habang inirereklamo niyang nasayang lamang ang kanyang mahahalagang gamit dahil kay Ye Wu na hindi raw karapat-dapat. Itinaas niya ang kanyang dalawang sandata upang tuluyang tapusin ang buhay ng kalaban, subalit kalmado lamang na nakatayo si Ye Wu at sinabing hindi siya pinilit na gumamit ng mga kagamitan. Kahit mabilis na bumabagsak ang sandata ng Black Tiger ay hindi pa rin nabahala si Ye Wu at nakangiti pa niyang tinanong ang kaaway kung sigurado ba itong kaya siyang patayin. Sa hindi inaasahan ay biglang lumitaw ang dalawang bodyguards ni Miss Mo na kanina ay naging mga estatwang bato, dahilan upang magulat si Black Tiger. Ipinahayag ni Black Tiger na imposible ang pagkalaya ng mga ito mula sa petrification dahil batid niyang hindi pa dumarating ang tamang oras upang mabasag ang sumpa. Subalit nakangiting ipinaliwanag ni Ye Wu na natutunan niya ang sikreto ng petrification dahil narinig niya ang pagpapaliwanag ni Black Tiger noong nakaraan. Napagtanto ni Black Tiger na ginamitan ni Ye Wu ng Medusa's Tears ang mga bodyguards kaya't natanong niya kung nabuksan ba nito ang kanyang kayamanan. Nakangiti namang kinumpirma ni Ye Wu na totoo ang kanyang hinala at idinagdag pang manipis at mahina ang pundasyon ng Black Tiger Group. Dahil dito ay sumabog sa galit si Black Tiger at nagbanta siya,
Subalit mabilis naman siyang pinigilan ng dalawang bodyguards ni Miss Mo dahilan upang umubo ng dugo. Muling nagsalita si Yewo at pinaalalahanan siyang wala ng saysay ang yaman sa gitna ng kamatayan sapagkat tiyak na mamatay rin siya sa laban. Kasunod nito ay nagpakawala ng napakalakas na dilaw na enerhiya ang dalawang bodyguards ni Miss Mo na direktang tumama kay Black Tiger at nagpatalsik sa kanya. Dahil sa lakas ng atake ay wasak ang ilang pader na dinaanan ng katawan ni Black Tiger at namangha si Yewo sa kapangyarihan ng dalawang mandirigmang antas 70. Lumapit si Miss Mo at nagtanong kung bakit hindi kaagad pinalaya ni Yewo ang kanyang mga bodyguards upang hindi siya napahamak sa laban. Ngunit nakangiti lamang na sumagot si Yewo at sinabing mas pinili niyang makipaglaban ng seryoso sapagkat ito ay napakahalagang karanasan laban sa isang mataas na kalaban. Mas lalong namangha si Miss Mo at sinabi niyang unang pagkakataon niyang nakatagpo ng tao na may tapang at pag-iisip na kagaya ni Yewo. Nagbiro naman si Yewo at sinabing maaari na niyang dagdagan ang karanasan ni Miss Mo, at ipinaalala rin niyang dapat bayaran siya ng 10 milyon na puntos kasama ang dagdag gantimpala. Tumango si Miss Mo at sinabing hindi siya magkakautang, ngunit sa isip-isip niya ay ordinaryo rin pala si Yewo na inuuna ang pera kaysa sariling buhay. Lumapit ang dalawang bodyguards dala ang sugatang katawan ni Black Tiger at tinanong nila si Miss Mo kung ano ang dapat nilang gawin dito. Ipinahayag ni Miss Mo na wala nang silbi ang Black Tiger kaya inutusan niyang tapusin ito ni Yewo at kunin ang lahat ng kagamitan at karanasan. Agad namang sinunod yun ni Yewo at nagpasalamat habang itinaas ang kanyang flaming sword upang wakasan ang buhay ng kalaban. Ngunit pinigilan siya ni Black Tiger at nagbabala na may mga halimaw sa labas ng safe zone na lihim nang nagtitipon upang lusubin sila. Kasunod nito ay ipinaalam ng system ang lahat ng gantimpalang natanggap ni Yewo matapos niyang mapatay ang kalaban. Pagdungaw ni Yewo sa bintana ay tinanong niya si Miss Mo kung totoo bang babagsak ang safe zone gaya ng sinabi ng Black Tiger. Ipinaliwanag ni Miss Mo na isa lamang itong tsismis na matagal nang umiikot sa dilim ng safe zone at wala itong dapat ipag-alala. Kasunod nito ay inalok niya si Yewo na sumali sa kanilang Hanmo group sapagkat karapat-dapat na itong maging kasapi matapos iligtas ang kanyang buhay. Nang marinig yun ay tinanong ni Yewo kung ano ang mga benepisyo ng pagsali bago siya makapagpasya kung sasama o hindi. Napataas ng kilay si Miss Mo at sinabing hindi na kailangan pang ipaliwanag ang benepisyo dahil tiyak na makikinabang siya sa kanilang grupo. Agad namang nagpaliwanag si Yewo na hindi siya nagdududa, bagkus ay masyado lamang siyang maingat at nais niyang mag-isip ng mabuti bago gumawa ng desisyon. Ngunit bigla siyang hinawakan ng dalawang bodyguards ni Miss Mo at pinaalalahanang maging magalang sapagkat karangalan ang maimbitahan ng kanilang pinuno. Halos mapaihi na lamang si Yewo sa sobrang kaba subalit agad silang pinigilan ni Miss Mo at ipinaalala na siya ay nagligtas ng kanyang buhay kaya wala silang karapatang maging marahas. Inutusan niya ang kanyang mga bodyguards na tingnan ang kalagayan ng ibang estudyante at tiyaking walang matitirang mercenaryo na makakatakas. Nagbiro pa si Yewo at tinanong kung maaari bang iwanan sa kanya ang ilang bangkay upang mapalitan niya ng gantimpala. Umupo si Miss Mo sa sofa at tinanong si Yewo kung talaga bang mahilig siya sa pera, at sinabi niyang mabuti yun. Napatanong si Yewo kung bakit mabuti ang pagiging sakim at inakala niyang hahamakin siya dahil dito. Subalit ipinaliwanag ni Miss Mo na sa mundong malupit na kanilang ginagalawan, ang lakas, pera, kagandahan, at kapangyarihan ay likas na bahagi ng kaligtasan. Idinagdag pa niya na ang mga taong may pagnanasa ay may iisang katangian at iyon ay ang pagiging madaling itulak ng sariling hangarin. Pinawisan si Yewo at nagtanong kung anong klaseng katangian yon, kaya't hinawakan ni Miss Mo ang kanyang pisngi at sinabing kaya silang kontrolin ng kanilang pagnanasa sapagkat siya ang magbibigay ng lahat ng kanilang kailangan. Sa isip naman ni Yewo, napagtanto niyang mas mapanganib at mas tuso pa si Miss Mo kaysa sa kanyang inaasahan.